Yo, what's up? Welcome back nga pala sa ating video reaction. Yun, shoutout sa lahat. Siyempre, shoutout sa mga nagbigay sa akin ng cup. King's Crown palagi. Yun, shoutout. Ito, matagal na to. Isa to sa mga paborito ko. Paborito ko na cup. At siyempre, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Etibac Barbers, Captain Ads. Yun, shoutout. At syempre sa lahat ng bumubuo ng Flip Top, lalo na kay Boss Arik, Boss Enigma. Shoutout sa mga kapatid kong MC. So, itong gagawa natin ng video reaction, medyo late na tayo dahil matagal na rin itong na-upload. Mga 1 week na rin yata. Ito yung pa-New Year sa atin ng Flip Top. At isa sa mga inaabangang battle, laban ni Mot at Tipsy D. Yun, hindi natin ito papatagalin. Simulan na natin to. Ito mahirap eh. Naka-headset ka, boy. Nailang naman ako pag nakaharap. Punyemas talaga oh. Oh, siya. Start na tayo, start na. Yung shadow, hindi ko talaga matansya tong ilaw ko. Hindi ko ba lakasan? Hindi, pangit. Kahit saan tignan, hindi pangit talaga eh. Wala, hindi tayo gwapo. Ay, gagi, ang gara. Yan, ganito na lang siguro. Let's go! Pakinggan natin, unang banat, 2 minuto. Team CD, pakibaba yung mga camera. Paibaba ang mga camera. Yo, dinig! Yo! Yo! Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Ang hindi ko alam kung sa bagay, mainit yung issue nga naging issue ng PSP at Flip Top na wala naman talagang totaling issue. Para sa akin, siya. Tao na rin yung nun. O yung iba't ibang MC rin. Gawa ng inaanggulo about sa PSP at Flip Top. Parang ganun yung kinalabasan para silang nagkaroon ng rivalry. So, ayun. Ang bukana ni Tipsy D, intro yun ni Phoebus na Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka. Ganon. Tapos, alam mo na kung saan pa-landing to. Kasi, sa mga sinasabi pa lang ni Tipsy D, magigets mo naman kagad. Teka! Akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Maganda yun. Medyo ang di ko lang natripan doon yung God damn it. Na parang, hindi ko lang alam, parang hindi siya God damn it. Parang hindi ko masabi pero yun ayun lang siguro yung hindi ko na tripan sa pag-setup niya. Pero kung i-wordplay mo kung wordplay yun, 'di ba? Damit sa ibig niyang sabihin. Classic Tipsy D, yung mga ginagawa niya na ganun. Kaya para sa akin maganda pa rin yun. Pumasok pa rin at nag-pay off naman. Di ba taga doon ka sa Mailigan na pag nag-host ay pahinto-hinto? Oh, anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Ghost Classic
talaga kapag si Arik yung nag-introduce sa'yo, men, kahit saan mong parang para sa akin, kahit isang battle rap ka, sumampa, ibang-iba talaga si Arik pag siya yung lalo na pag tahimik lang, mag-ingay, di ba? Sa kaliwa, sa kanan. Hindi katulad yung kay Pibos nga parang tinukso. Ginawang si Gasul, ginawang si Mongoloid, ginawa siyang katawa-tawa ng tao. Sabi, sinto-sinto. Dahil nga doon sa pag-introduce niya ng pag nag-ano siya, let's go pangi, let's go, yan, nabash yan. Galing-galing ni Tipsy dito. Fighter ka raw sa kabilang Magandang opener yon. liga. Ikaw daw sumulat ng baduy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go, kahit pabalik na rin! Gago, wag mo akong babalik na rin! Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung difference? Sinungaling! Mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence. Si Sequence kasi lumabang kay Tipsy doon nung quarantine. Sa pagkakaalala ko. Yun. At ang ganda rin ng sinabi niya na inatrasan kita na para bang ako pa yung walang talo, parang ganun. Ano ba sinabi niya doon? Undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung alas ng talo? Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung difference? Sinungaling! Mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence! Gusto mo pala akong makalaban? Bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin sa ito, gusto. Ngipin Tipsy, ayaw. Galing. Ba't di mo ko hinarap ng quarantine? Pero lumabang ka kay Saito. Parang ngipin para silang ngipin, di ba? Nakukumpara yung ngipin nila sa isa't isa. Ang ganda ng silip ni ni Tipsy D. Di na po ko sa kasinungalingan. Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. Tapos? Ganda nun. Pandemic, yung may corona, inaalagaan. Inaalagaan yung standing, pagiging undefeated, ayaw madungisan, parang ganun. Hindi ko lang nagustuhan yung rhyme nun. Kasi nungalingan, inaalagaan. Napakaganda ng linya na yon, pero parang pagtalbog kasi yung rhyming, nababawasan siya ng impact para sa akin eh. Hindi ako mapakali dito sa cup ko. Hindi naman ako sanay na kaganto. Yun, parang na yung impact na babawasan kapag yung rhyming mo talbog. Para sa akin, talbog kasi yung tawag namin dun. Parang lubak. Hindi siya patag, hindi siya tulad nung kasinungalingan, inaalagaan. Parang nasa pagbigkas din ni Tipsy. Alagaan! Sa bagay, pandemic, di na po ko sa kasinungalingan. Inaalagaan, parang Sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. pero malakas pa rin yun. Parang hindi ko lang natripan kung paano niya na-spit yung rhymes. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar. Gago, pati sa pagbibintang, baliktaran, kaya sarili ang sapul. Bakit nung kinall out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa Liga ng Gasol? Ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano?
One game? Higante laban sa Unano na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang Unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Okay? Tahimik! Parang send look yung ginaya niya doon sa apo ni David. Higante na may estilo, which is parang si Samson na may estilo ng apo ni David. Parang ganun yung gusto niyang palabasin. Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktak ang pawis. Sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag na kumontra sa bales ng mga elemento sa patibong ay naakit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya! Kaya paano? Industriya naman, para siyang nag-MR industriya dito. Kapansin-pansin talaga na kahinaan din ni Tipsy D yung rhyming na. Sang ang amoy. Kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left field ginamit pang lunas. Sa baliktaran niyang salita. Pero sa akin kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano? Masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo? Makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Ganun. Nasa pasarapan din siya ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako rito. Ang ganda nun. Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan, walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto nang ipavito. Malas mo, wala si Phoebus dito! Hindi, ano na yung... ano yun eh. Hindi na hinayaan matapos muna yung linya ni Tipsy D sa gusto nang ipavito. Sigawan kagad yung tao na hindi pa naman yun yung pinaka-punchline eh. 'Di ba? Parang wala pa yun eh. Walang rason para reakan mo kagad yun eh. Pero yung mga tao, sobrang hype na hype. Putik. Parang ang gara tuloy ng ender ng round 1 ni Tipsy D dahil sa reaction na yun. Nang ipavito, malas mo, wala si Phoebus dito! Yung itsura round, ito'y liga ng pahusayan, walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto nang ipavito. Malas mo, wala si Phoebus dito! Sayang, parang gumara yung ender ng round 1 niya. Dahil dun sa reaction na naputol siya kasi wala pa yung ano eh. Kung para sa akin lang, hindi siya para reakan kagad na nasabi lang gusto nang ipabito. Ang pinaka-punchline kasi nun, o yung pinaka-suntok nun, malas mo lang wala si Phoebus dito. Yun pa man sayang, yung nasayangan man ako doon, pero pasok pa rin yun. Puntos pa rin yun at napakalakas na round 1 ni Tipsy D. Hindi ko kasi napanood ng live to dahil umuwi ka agad ako niyan. Yon. Solid.
Tipsy D, pinakita niya yung classic Tipsy D. Nagkaroon siya ng konting flavor na nagpasok siya ng magmalasend look at MR. Sakto lang yung ginawa niya na yon. Kaso nga lang, dun nga sa, yung ginamit niya yung ganong, parang nagpaka-MR siya o nagpaka-send look. Parang dun kasi lumutang yung ano yung kakulangan niya talaga sa rhyming yung kahinaan niya sa rhyming. Pero hindi ko naman sinabing na nakadungis yun. Siguro para sa akin, hindi lang umimpak masyado yon. Pero yung opener niya hanggang patapos, solid lahat. Yung naging palaman lang na yon, medyo hindi siya masyadong umi-impact ng dahil nga dun sa hindi maayos na rhyming or sa kung paano niya i-deliver. Siguro isa rin yon, pero napaka-solid ng round 1 na yon. Tignan natin kung anong isasagot ni Mot doon. Yo! 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 Reneg! Yo! Inang. Yo! Yo! Reneg! Malinaw! Gen! Daming gustong makituos. Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. Call out kagad. Pero alam Call kong out kagad. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami ng nag-aakala ngayon ako maiisahan. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Oo, hiniling, parang dasal. Hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Puta, ang laki ng chick! Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Hindi. Pero sabi nila, alanganin daw. Pues di ako magpapadarag, iho. Ano ba advantage niyan, yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline count, tarabakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig manlait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring. Mula kay Sequence, Poison, M-Site, talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leegang tama. Gandang reference nun. Banayad Place references. Yan, shoutout kay Bump. Sa mga hindi nakakilala at hindi alam yung reference na yon, yung Aden kasi parang mga ano sila, pandayo sa basketball. Bali, yung leeg yung tama, parang si Bump nagpauso nun yung taga-video nila. Kaya na-reference ni mo, ubusan ng hangin, ganon shit. Kung napapanood mo sila, magigets mo yon. At kung hindi naman, ang makikita mo na lang na punchline doon, leeg yung tama. Parang termino na lang siya ng body bag, parang ganun. Leeg tama, pare, body bag, di nakaporma, parang ganun. Lakas nun. Kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi.
Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Kaya, Alam mo, ayun ang pinaka malakas na haymaker na tumama. Ayun yung masasabi mong yung pa lang ang pinaka haymaker sa round nila. Si Tipsy D, mabibigat din yung mga dala niya pero hindi sa gantong match kasi parehas sila mabigat na MC. Kaya yung kailangan may patama talaga sila na higit pa sa inaasahan ng tao, at yung kaimot na yon, yung punto na yon, putang ina, napakaganda nun. Nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Sumali siya ng PSP, naging issue yon. Tapos nagka-issue si Tipsy D about sa tawag dito sa yung sa raffle. Tapos sinasabihan pa ni Tipsy D si Mot na hindi mo ako nilabanan, hindi mo pinalagan. Parang ganon. Para sa akin, nabura yun sa sinabi ni Mot na illegal din pinera mo, ganto ganyan. Kumbaga, nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Parang instant rebuttal siya sa sinabi ni Tipsy D na parang hindi ko kasi masabi kung totoo yung inatrasan gawa ng isang battle lang yung paglalabanan nila ni Mot eh. Si Mot sumampa ng tournament na may ilang hakbang bago makapunta ng finals, which is tama yung sinabi niyang sinugal ko, karera ko. At hindi basta-basta yung mga kinalaban din ni Mot noon. May Pistolero, J Black, Sixth Threat, diba, sa finals. Doon pa lang parang doon pa lang pinatunayan na ni Tomas na hindi ako takot kahit saan ako sumampa. ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Buti na lang hindi na putol si Mot doon sa hiyawang kagad ng tao. Ang problema kasi, marinig lang nila yung issue, mabanggit lang, kahit masabi lang, nag-aanuhan na kagad sila. Minsan kasi nakaka-distract talaga yung mapapatigil ka. Parang buti na lang yung setup ni Mot na gano'n, nag-stick siya doon, kahit nag-iingay yung mga tao. At nakita lang tuloy-tuloy si Mot, kusa na siyang tumigil. Kasi pag ikaw yung na-distract doon, rounds mo yung yung 4-bar setup mo, yung linya mo yung may interrupt nila eh. Na hindi ko alam bakit nila ginagawa yung mabanggit lang, napapareact na kagad sila. Dapat kasi, buo na nila pakinggan eh. Sabay-sabay na nila. Tulad na ito, malakas talaga yon. Kung malakas talaga yon, buti na lang hindi si Mot na-distract sa ganong ugong kagad ng tao. Pero biglang Pakinggan nyo. na-raid sa Pakinggan nyo pasugalan, dyan. illegal Ayan, din diba? pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng Nag-ano sasakyan, na. ako sinugal ko, karera ko. Nakakaputol ng yun. Nakakabitin yun kung sakali man. Nakakabitin yun. Ganun yung nangyari nung ender ni Tipsy D. Buti si Mot, tinuloy niya. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Ano mo? Tangina, paldo na sana.
Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas piniling lumugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige, konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tunggak. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak, maluba. Handa akong humarap sa kutya, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Ang lakas nun! Doon pa lang sa may, parehas na sira sa sugal. Ang ganda na nun. Ang ganda na ng, ng silip ni Mot doon na dinadali siya about dun sa PSP. Pero sila ni Pibos yung may similarity ngayon na nasira sa sugal gawa ng mga issue. Lakas na nun. Tapos itong hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Galing, putya. Lakas nun. Sa flip-top ako nakilala! Sa flip-top din ako malalaos! Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip-top ko aayusin. Gandang ender yun. Kung sa PSP ako nasira, sa flip top ko aayusin. Ang ganda nun, ang lakas nun, ang lakas ng ender na yon. Kitang-kita round 1 kay Mot yun. Hindi ko sinasabing mahina yung round ni Tipsy D, pero may mga in-experiment siya na hindi ko masyadong na-appreciate siguro. Huwag na lang kaya ako mag-cup. Ako sa cup eh. Yun, para sa akin, round 1, Mot ako doon. Yung may mga sinubukan si Tipsy din na para siyang nag-experiment, nag-sendlock, nag-MR. Mas lumutang lang yung niya doon eh. Yung kahinaan niya. Yun nga yung sinasabi ko sa pagra-rhyme. Parang ang dating lang nun eh parang niyang pinilit, parang ganun yung naging dating lang para sa akin lang naman, pero hindi ko naman sinasabing pati kayo, although malakas pa rin yun, pero bawas yung impact kung may ganong kang nararamdaman sa pag niya na yun, pag experiment niya ng mga ganon shit. Habang kay Mot, napaka lang ng simula ni Mot, banayad lang yung simula niya, pero kalagitnaan andun na yung mga haymaker, sunod-sunod yun hanggang makarating sa ender. Yun, round 1 Mot ako. Panoorin natin pakinggan natin yung round 2 ni Tipsy D. Yo! Tangina! Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Oy! May iba't ibang rason kung Nalungkot. bakit tayo nagtitravel. Si Mia, gustong Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip-top nagsosorry. Lakas nun, putang Yo! ina mo. Gagon, lakas nun. Ang lakas ng rebat na yun. Tangina. Grabe yung rebattle ni Tipsy D doon. Wait lang guys ah.
ang lakas ng rebuttal na yun na sa PSP ka gumawa ng kasalanan sa flip top pagsasorry. Gaga. Lakas nun. Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa Monarchy at isa siya sa Royalty, nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. Tangina mo, ang dali mong napapayag na yung laban natin doon ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaliktaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Ang lakas nun, ang lakas ng linya na yun. Sakto lang, sumakto pa sa sa angulo. Naulit man siya pero ang ganda nun kasi doon natapos yung round ni Mot na sa PSP ako nasira pero sa flip top ko aayusin. Tapos ganun pa yung opener ng round 2 ni Tipsy D. Ang ganda nun, ang ganda nun. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta for entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Tangina. Yun nga, hindi nakarating o hindi dumating yung sinasabi ni Pibus na ring na magcha-champion sa tournament na yon. Hindi nakuha ni Mot yun, hindi binigay kay Mot, hindi siya binigyan ng ring. Tapos ang ganda ng ginamit ni ni Tipsy D. Although hindi naman siya makabago kasi may ganung linya rin ako kay Van, engagement, ring. Pero kailangan mo siyang i-appreciate at puntusan dahil akmang-akma rin siya kay Mot. Parang ganun. Sakit! Tapos yung TF nila ni 60, tig 50. Kasi pinaghatian ng mga gago. Akala ko ba puso ng kampyon? Ba't may insurance ka sa talo? Gago! Di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip top at hindi siya kawalan. Real talk! Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta kasi bata, lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo, pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Tapos ngayon sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao. Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Gandang punto, gandang punto. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto. Malabong oras ay huminto. At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba ng oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Lakas ng round 2. Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago, ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo!
Kita naman sa mga nirereklamo niya lately. Iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib, intensive labor. Ibubuka ko yung rib cage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin. Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay. Bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Organ. Sabay-sabay kong gigilingin. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi man-notice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bopis. Pimp your foods. Bopis. Pagkatapos, tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. Sunod-sunod yung mga haymaker dito ni Tipsy D. Napakalakas ng round 2 na to. Tangina. Tapos may pang icebreaker pa siya na kompleto na yung bopis. Yung makikita sa autopsy, yung kinamatay mo autopsy. Ang dark nun. Kinamatay mo autopsy. Inautopsy ka ng buhay hanggang sa mamatay. Tangina. Sobrang lakas ng ano rito ni Tipsy D. Round na to, ang ganda na ito. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa yung maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo pa si Mangi na buraot sa inuman, pues ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan, madali pa sa easy. Yung madali pa sa easy intro niya yon sa Pimp Your Foods. Yo, what's up? Tuturuan kayo ni Tipsy at yung madali pa sa easy. Yun. Grabing round to ni Tipsy D. Ang ina. Solid nun. Angulo. Bars. Ang yung bigat ng round to ni Tipsy D. Mas gusto ko to sa round 1 niya kasi andrito, ang daming haymaker na pamasok. Pakinggan natin yung round 2 ni Mot. Let's go. Sabi niya, wala daw sing-sing. PSP. Wes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Lakas talaga ni Tips. Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, Crown King, tapos Queen Yasmin yung mukha. Si Queen Yasmin yung yung babaeng kamukha ni Tipsy D na yung kumakantang nakakairita. Yun. Akala ko ikaw ay akin. Ay, hindi pala yun. Iba pala yun. Pero yung titulong wala, wag mong masyadong finifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ngipin na naman, walang kasawaan. Di na bago yan sa eyesight.
Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay niyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na yung nilanseta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta tsaka mo ninakawan. Ganda Pero nun. marami pang problema. Marami rin pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Di ba? Sino nakakatanda? Di ba? Ano? Di mo na makakaila, tuboy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala patuloy. Kahit nga Maganda yun, putang ina. Yung nasa mid, ano yun, ginamit niya kay Krega yun, yung parang sabong niya, ano yun sa with reference, nasa mid na lang bigla. Kasi ang ganda ng follow-up niya doon na yung pagnanakaw mo, Tukoy, parang ganun ba, kasalanan mo, Tukoy. Ninakaw pa yung basta parang may nakaalala pa tuloy, yun yung ano niya. Talaga natin. Ang ganda yun, magandang silip ni Mot yun. di mo na makakaila, tuboy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala patuloy. Kahit nga sa laban namin dun sa Sunday, pinasaya, ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundina. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, tips, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Namihasang kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng bataan? Pwes na parito yung dasma. Kung malamarkos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, malamarkos ka nga halos, antigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Abusado. Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tiff CD. Oo, Tiff CD. Tiff CD. Magnanakaw, Tiff CD. Tanga, napakasimple ng wordplay pero wala pang nakaisip nun. Wala pang nakaisip nun. Pero tignan, tinulugan lang ng tao. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon kaso di umubra sa panot. Hanggang sa may dumating na mot, walang talo kampyonato baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot. O kaya mo kong masiraan, pabor sa'yo mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo, sa pangalan yun hindi mo mananakaw. May mga magagandang linya rin si Mot na tinulugan ng crowd. Hindi ko alam kung bakit. Pero tingin ko, kahit suportahan pa ng crowd yung round 2 ni Mot, tipsy di yun para sa akin. Tipsy di yun.
hindi naman sa sobrang lamon na lamon. May magagandang linya si Mot na hindi lang talaga suportahan ng crowd. Pero pag sinabi ko nga, kahit sabihin mong kahit suportahan yun, lalamang at lalamang pa rin yung round ni Tipsy D doon dahil ang gaganda ng mga nasilip niya doon. Ang lalakas ng mga haymaker na binato ni Tipsy D doon. So yon, ang round 2 ko kay Tipsy D. Round 1 mo, round 2 Tipsy D. Round 3 na tayo. Dito mo magkakaalaman kung sino ba talaga panalo sa Cripply versus MC. Tangina. Anyari. Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Eh di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. ClickUp AI Note Taker is different than all the rest. It allows you to focus on your meetings, not your Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw siningit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko, guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel kung di siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatra sa three-way. Oh, di ba sinungaling? O ano, nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Tangina. Sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilapahan ng lobo! Oo, aso! 3 ulo! Cerberus! Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. Ayun nga, parang may mga kumakalat na kailangan mo munang talunin si Tipsy D bago ka makarating kay Looney na sinasabi ni Tipsy D na putang na nakakababa ng dignidad yung ginagawa niyo sa akin. Yung magbantay ako sa tarangkahan ng hari ng tugma. Parang ganun. Baka sabi, ubusin ko lahat to para hindi na siya makapagpalusot. Maubusan hanggang sa maubusan siya ng palusot at labanan ako ulit. Ang ganda rin nun. Ina. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Batas? Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan nyo magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Oo, veterano. Laban sa Young Stana. Tanong niya, paano ka tatagos niya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision, sa dibdib mo, tagos, bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na, tagos pa! Balita ko marami daw pumusta dito sa
undefeated na palaging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry, maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi, pues gagawin kong paen si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty, tapos papatugtugin ko yung lupaypay, ipapakantot kita kay Manggi! Girl! Alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life. Buksan ang body bag. Oo! Ang baho na ni M-Site! Nagkakatas patang ina. Wala man lang ako ni Guantes. Napakabaho. Buti na lang, naka-face mask si Rick Sanchez. Ang bango ng face mask ko ha. Yo, ako na bahala dito. Welcome to the freak show. Ipapasok 2 ulo parang baliktaran na dildo. Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo. Gawan na lang natin ang paraan. Brrr! Makina na chainsaw! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy. Pasok ka sa aking bag. May regalo si Tipsy D. Kahit wag na raw i-gift wrap. Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit na antala. Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, si Nagtala! Yun, napakalayo ng round 3 ni Tipsy D sa round 2 niya. At naging makalat siya doon. Kitang-kita naman. Pag sa mga gantong laban talaga, kailangan sobrang handang-handa ka dahil yung matchup na to hindi basta-basta, napaka parang isa sa pinaka-inaabangan. Kaya parang yung konting pagkakamali, masisilip yon. Napakahalaga nun yung gantong dikdikan na laban. Dahil maraming battle na sobrang dikit. Sa sobrang dikit niya, ang pagbabasihan na lang yung malinis yung performance madalas. Nangyari sa kanya yung kay M-Site finals, parang maraming nasilip maraming judges na mas nasilip yung sleep up, yung kakarampot na sleep ups ko, kaya ako natalo sa laban. Kaya may mga ganyan din na nangyayari talaga kung pag mga ganyang kadikdikan na laban, kumbaga halos may tag-isang round na sila sa akin eh. Round 3 yung pagbabasihan. Tas si Mot, kilala natin na na sobrang linis at preparado na nagpe-perform ngayon. Pero titignan pa rin natin. Panoorin natin yung round 3 ni Tomas. Game, last round. Yeah! Last round. May intriga pa. Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Wes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Tsaka kahit invento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung edits ko. Lakas talaga ni Tipsy.
Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya sukat. Pero alam ko kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng edits mo. Di ba si Na buka ng round 3 mo, burat angle, no? Gago to si Tomas, oh. Bago ng arag, sa reaksyon mo pa lang napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex. At least daw effective, dalawa na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Pati supling sinasama, Laging bitin. keso effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin, ibig sabihin may maliit kang alaga. Kasi tip sa latanga, Galing nun, ah. pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang traprebat para sa edits niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid, Abateka. Ba't napunta kay Balakid, biglang nag-iba yung tema? Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa Allen, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong kumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Kaya gaya ng laban mo kay Looney, Ganda nun. malambot kahalata. Oo, Balakid, batas Marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo man o solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Samantalang tong si Bobo, ang tagal-tagal na rito. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Kahit i-check niya mga video, wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Ano? Puro na lang pasilip ng produkto? Mga tricks sa pagluluto? Panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Music ko, sinasaulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan to lagi. Hanggang bate lang yan, Chenso. Ako sa gig lumalagari. Tangina, bigla namang ads, oh. Tangina, ang lakas nun. Men. Kaya nga bihira na sumali. Naiimbitahan to lagi. Hanggang bate lang yan, Chenso. Ako sa gig lumalagari. Galing mo. Kaya nga bihira na sumali. Lagare, parang kabilaan yung mga gigs, parang ganun. Yun ang ibig sabihin ni Mot, na lumalagare. Ikaw hanggang battle lang yung chainsaw mo. Tangan ng lakas nun. Delay yung tao ngayon, oh. Kaya nga Biglang bihira na-delay, na ah. sumali sa battle, madalang na sumabak. Partida ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Yung time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Ikaw, ano pang ambag mo sa scene?
Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nag-flip top ka lang. At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Damn! Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Sunod-sunod! Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo akong binyagan, ilabas niyo yung pari ng tugma. One for the books, kuya. Thank you, kuya. Left up. Grabe. Team CD Round 3 ni versus Mot. Mot. Panalo tayo lahat doon sa laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Yeah! Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong lahat. At kita-kits pa tayo bukas sa day 2. Boto ng Urado. 5-0. Magingay para kay Mot. Round 3 Mot, malinis. Malinis na performance. Ang lakas ng biglang padulo ni Mot. Mahina yung gapang ni Mot ng umpisa. Gitna, medyo umangat. Pero yung pinakadulo, doon na. Doon na lahat ng malalakas na linya ni Mot. Napaka-solid ng round 2 ni Tipsy D. Tapos pinakita na ang lumabas pa sa round 3 niya, naging makalat. Sobrang nakakahinayang yun. Kasi round 1 ni Tips, ang lakas na eh. Round 2, mas malakas pa. Tapos biglang dapa yung third. Kay Mot naman, round 1, sobrang lakas. Round 2, medyo dapa. Round 3, yung padulo, dun umarangkada. Kung susumahin natin sa buong battle, talagang lamang na lamang si Mot. Hindi naman siya sobrang lamang. Magkakaiba yung round 1. Masabi kong lamang si Mot doon. Round 2, medyo may, hindi naman sobrang kalakihan. Basta lamang si Mot, hindi mo masasabing gahibla. Sa round 2 naman, lamang din si Tipsy D. Parang nagpantay lang yung nilamang nila sa 1 and 2. Tapos sa round 3 talaga, ang layo na ng diferensya. Round 3, Mot, tsaka 1. Round 2, Tipsy D. Napaka-solid na laban yun. Isa yun sa mga inaasahan talaga ng mga tao. At maraming salamat sa Flip Top dahil naibigay sa atin yung ganung match-up. At syempre sa lahat ng sumusuporta live at online, maraming salamat sa inyo. Suportahan nyo lang yung liga natin at patuloy natin palakasin dahil hindi naman pag nagtagpo-tagpo rin yung pagkakataon, yung oras, yung mga gawain ng mga MCing pinapangarap natin maglaban, may ibibigay lahat yan ng Flip Top. Kaya supportan lang natin. Malaking shoutout kay Tipsy D. Ganun pa rin. Hindi talaga kinakalawang. Mot, ganun. Pinakita pa rin na kung bakit siya undefeated. Solid. Napaka-solid nun. Maraming salamat sa ganung matchup. Nakakadagdag ng apoy. Di ko man ito napanood ng live. Pero ngayon, nakaka-inspira pa rin. Yon, shoutout palagi Flip Top at sa mga tropa nating Battle MC, sa mga kapatid natin dyan. At yon, dito na siguro ito magtatapos. Maraming salamat sa inyo at sana supportahan nyo pa yung mga ilalabas nating reaction video. Yon, kita-kits tayo sa mga susunod. Yeah!